Ang kwento natin ngayon ay hango sa totoong pangyayari. Bagamat nasa bagong henerasyon na tayo, hindi natin pwedeng ipagkaila na ang mga kwentong ito ay nangyari noong sinaunang panahon. Tara at samahan niyo akong pakinggan ang mga kwento ni Lolo. Noong panahong 18th century sa mga bulubundukin ng Cebu, marami pang lugar na konti pa lang ang mga taong nakatira. Kaya marami ding kwento at misteryo ang nababalot sa mga lugar na ito. Isa na sa mga kwento ay ang kinatatakutan nilang ungong yawa o ligaw na kaluluwa na sinapian ng demonyo. Ang kanyang itsura ay anyong babae at malaalambre ang kanyang mga buhok. Bihira lang ang nakakita sa nilalang na ito pagkat ito'y lubhang malakas at mapanganib. Isang lalaki nagngangalang Baldo ang naglakas loob na labanan ito. Si Baldo ay kilala sa kanilang baryo dahil sa angking pisikal na lakas, laki ng katawan at may taas na mahigit pa sa 7 talampakan. Isang gabi habang naglalakad si Baldo pauwi sa kanilang bahay galing palengke, may narinig siyang pagaspas ng pakpak at tinig ng wakwak. Huminto sandali si Baldo at inaninaw ang paligid. Hindi lang isa o dalawa ang mga tinig ng wakwak na naririnig niya kundi marami ito. Hindi siya nagpadala sa takot at nagpatuloy siya sa paglalakad. Wala pang kalsada noon at ang tanging daan lamang papunta sa kanilang bahay ay ang makitid na daan na papasok sa ilalim ng masukal na kakahuyan. At ang nagsisilbing liwanag sa kanyang paglalakad ay ang sinag lang ng buwan. Nung makarating na si Baldo sa ilalim ng malaking kahoy, nakita niya na halos mabali ito sa sobrang dami ng wakwak na nakapatong sa mga sanga. Nanlamig ang buong katawan ni Baldo at tila ay hindi na niya mailakad ang kanyang mga paa. At lumabas ang amoy na parang may sinunog na buhok ng tao. Napaisip si Baldo sa mga sinabi ng mga matatanda noon na pag may naamoy ka ng parang nasusunog na buhok ay tiyak na nasa malapit na sa iyo ang ungong yawa. Para di madaig si Baldo sa takot ay sumigaw siya ng malakas. Tinamon niya ang masamang elemento na umaaligid sa kanya. Sinabi niya sa masamang elemento na antayin niyo ako sa gilid ng ilog at doon kita lulunurin. Pagdating ni Baldo sa gilid ng ilog ay doon na niya nakikita ang isang babae na nababalot ng apoy ang katawan at ang kanyang buhok ay tayong-tayo na parang mga alambre. Hindi na nagpigil pa si Baldo at sinugod na niya ang ungong yawa. Sinuntok, hinampas ni Baldo sa bato ang ungong yawa pero wala itong epekto. Babangon at babangon lang din ito na tila walang kapaguran. At ang masama pa ay yung mga buhok niya ay papasok sa mga mata, ilong, bibig at tenga ni Baldo. Halos maubos na ang lakas ni Baldo, kaya napaisip siya na hatiin ang katawan ng babae. Inapakan niya yung kanang binti at hinawakan naman ang kaliwang binti nito at buong lakas niyang hinila hanggang sa nahati ang katawan nito. Biglang umusok at nawala ang babae. Nawala din ang mga tinig ng wakwak. Pagdating ni Baldo sa kanilang baryo, ay ikinuwento niya ito sa kanilang pinakamatandang membro. Sinabi ng matanda na maghanda ka Baldo kasi merong masamang mangyari sa iyo. Kinabukasan nakita nila si Baldo sa loob ng kanilang bahay na wala ng buhay at wala na rin ang mga lamang loob nito. Salamat sa pakikinig sa mga sinaunang kwento. Kung gusto nyo ang aking mga kwento ay sana po suportahan nyo ang aking channel. Mag-upload po ako ng mga kwentong kababalaghan at mga kwento ng matatanda. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po pakisubscribe at pakipindot naman po yung like button. Malaking bagay na po ito para sa aking channel. Magkikita ulit tayo sa susunod na kwento. Salamat!